Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Happy anniversary! Magandang umaga po sa inyo. No, tayo ngayon ay live. Online muna tayong lahat, no? Meron po akong pabubuksan sa inyong mga passages dito sa Bible. Pero buksan niyo po muna dito sa Ephesians chapter 4, no? Ephesians chapter 4. Tapos kung mapapansin niyo po, meron pong nakalagay po sa screen niyo kanina, no? Ito po 'yun. Ewan ko kung makikita niyo malinaw 'yan. Ito po yung ang title po nito ay 7 Reasons Why Christians Are Not Growing. No? 7 Reasons Why Christians Are Not Growing. Okay. So ayan po, no? Umaasa po ako na ito po ay ipinasulat sa inyo ng inyong pastor dahil yung po ang bilin natin. At pag-uusapan po natin ito ngayong anniversary. Bakit? No? So, okay po. Hinihintay ko pa po yung iba na mag-tune in sa live po natin ngayon. Happy anniversary po, no? Bakit nga ba tayo nag-anniversary? Bakit tayo nagse-celebrate ng anniversary ng Manila? No, ng Central, ng Rema Philippines. Kasi ito po ay celebration ng katapatan ng Diyos dito sa ating gawain, no? Sa gawain niya. At the same time, nagse-celebrate din tayo ng katapatan mo dito sa gawain kasi kung wala ka, no, na hindi ka naging faithful sa loob ng mga taon nagdaan, eh wala ka sana rito. Kaya para sa iyo din ito. Kumbaga, ang celebration po ito ay dalawa, ang faithfulness ng Diyos at ang faithfulness ng mga miyembrong katulad mo, no? Okay. So magandang umaga po, no? I think okay na. Yan, nagme-message sila sa akin na okay na, okay na. Okay, magandang umaga po. Happy anniversary, 36th anniversary ng Rema Philippines, no? Ng buong gawain natin, hindi Manila lang kundi ng buong gawain. Ngayon, okay, start po tayo. Ito pong mga nakaraang araw, nagpe-pray po ako, no? Hindi naman nakaraang araw, nakaraang buwan, nakaraang taon pa eh. Nagpe-pray ako kung ano ang magiging mensahe ngayon. At syempre, kailangan mo magtanong, hindi yung pakiramdam mo lang. Nagtatanong ka kay Lord sa Panginoon kung ano ang gusto niya na i-emphasize, sabihin, ganun. At sa palagay ko po, ang Diyos po ay nagbigay na ng topic. At ito nga po yun. Ito pong mga nakaraang araw naman, meron po akong napansin na isang post sa Facebook, no? Kasi pagka nandito ka lang sa bahay, wala kang ginagawa, no, kundi nagpe-pray, nag-aaral, nagpe-pray, nag-aaral, nagpe-pray, eh marami kang mapapansin. At ito po, may napansin po akong isang post at ito na nga po yun, yung nakalagay sa mga screen ninyo, no? Ang title po nito ay 7 Reasons Why Christians Are Not Growing. So na-attract yung mata ko at nakuha po nitong pansin ang attention ko at binasa ko po ito. Tulad nito, ang sabi niya, no, basahin po natin, number 1, no Bible study. Kaya daw hindi nag-grow, hindi lumalago ang mga Kristiyano kasi wala raw Bible study. Walang prayer life, number 2. Walang punong-puno, punong-puno, number 3, punong-puno ng worldly distractions, yung kumbaga agaw na agaw ang attention mo sa sanlibutan, sa balita, sa TikTok, sa Facebook, no? Tapos ang number 4 ay kaya hindi nag-grow ang mga Kristiyano dahil sila ay nabubuhay na may kasalanan o nabubuhay sa kasalanan, no? Tapos number 5 ay walang fellowship, hindi nagsisimba. Walang fellowship, walang pakikisimba, walang pakikisalamuha. At number 6, ito, no, sabi niya, not serving others. Walang paglilingkod sa others, sabi niya ganun. At dito po sa number 7, medyo bug ito. Parang confusing itong number 7. Sabi niya, back to the scriptures. Anong ibig sabihin nito? No? Ulitin ko po. Kasi ang ganda eh. Sabi niya, 7 reasons why Christians are not growing. 7 dahilan bakit ang mga Kristiyano ay hindi lumalago. Ngayon, number 1, no Bible study. Number 2, no prayer life. Number 3, worldly distractions. Number 4,
living in sin. Number 5, no fellowship. Number 6, no serving others. Tapos, ang number 7 ay back to the scriptures. Sabi niya gano'n. Ngayon, ngayong anniversary po, gusto ko pong i-share sa inyo at sabihin sa inyo na ang mga nakalagay po dito ay hindi totoo. Mali po ito. No? In a sense na mali siya. No? Pero mali nga ba ito na no Bible study, no sabi niya no fellowship. Ang mga bagay na ito ay tama pero hindi tama. Ano nga ba? Tama siya pero hindi tama kasi kulang. No? Kasi kulang. Yeah, dito tayo papasok ngayon sa topic natin. Patutunayan ko sa inyo na ito ay hindi totoo kasi kulang. No? Maaring sabihin mo, hindi ko naman ginagawa yan pero hindi pa rin ako lumalago. O ginagawa ko yan, pero ginagawa ko yung kabaliktaran yan, pero hindi pa rin ako lumalago. Bakit? Kasi nga, kulang. No? Kung ito lang ang babasihan natin, bakit hindi ka lumalago, talagang hindi ka talaga lalago. Bakit? Kasi kulang. Okay, dito po tayo pupunta sa topic natin na ito at makipagbukasan po kayo sa akin dito sa Ephesians chapter 4. No? So, start na po natin pag-usapan Ephesians chapter 4. Okay, so praise the Lord. Ephesians chapter 4, simulan po natin sa verse 10. Ang sabi niya, no? Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan at sa kabila ng mga langit upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. Andito po ako sa Magandang Balita Bible, no? Buksan po natin sa Ephesians chapter 4 verse 10. Verse 11 sabi niya, at ang mga verse 10 sabi niya, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan sa kabila ng mga langit upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. Susunod na verse, at ang iba'y ginawang apostol, iba'y ginawang propeta, ang iba'y ginawang ebanghilista, at ang iba'y ginawang pastor at guro. Yan. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang mga hinirang sa ikauunlad ng iglesia. Alam niyo po, may mga teachings po ngayon na wala na raw apostol, wala na raw propeta, ang meron na lang ay ebanghilista, pastor at guro. Hindi po totoo yan. Minsan napadebate ako sa forum, yung chat, no, na pinagtatanggol ko na meron pa ring apostol ngayon at meron pa ring propeta. Ngayon, ang sagot po ng mga eksperto, no, na nakakalungkot nga, natakot nga ako noon, bakit ang dami nila, ako lang mag-isa ang dumedepensa dito. At nagbibigay sila ng mga verses, nagbibigay sila ng mga paliwanag. Ako naman, nagbibigay din ako ng paliwanag. Ang side nila, wala na raw apostol ngayon kasi nung unang panahon lang yan. Wala na rin propeta ngayon kasi nung unang panahon lang yan. Ngayon sabi ko, paano kayang sasagutin ko ito? Kasi nga may conviction sa akin na meron pa, pero kailangan lahat ng conviction mo, lahat ng paniniwala mo, lahat ng doktrina mo, no, dapat nasa Biblia kasi hindi magiging biblical. At ito po yung isang bagay na napansin ko. Ang sabi niya, ang iba'y ginawa niyang apostol, nagbigay siya ng apostol, propeta, ebanghilista, pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng iglesia ng Diyos. Okay. Ngayon ang tanong ito, perpekto ka na ba? No? Kasi ibinigay niya ang 5 ito para maperpekto ang mga lingkod ng Diyos. Perpekto ka na ba? Wala namang sasagot ng oo. So, ibig sabihin, kailangan mo pa rin ang propeta. Kailangan mo pa rin ang apostol. At doon, praise the Lord, naging malinaw ang lahat. Pero itutuloy po natin, dahil hindi po yan ang topic natin. So, sa madaling salita, itong sabi niya, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaunlad ng kanyang iglesia. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at sa pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. No? Ngayon, sabi pa niya dito sa susunod na verse, hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral na parang sasakyan dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong ang hangad ay bulid tayo sa kamalian. Manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan
sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya ay nabubuo ang katawan upang sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. Pansinin niyo po ito. Ito ang sabi niya, na kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. Ulitin ko na naman. Na kung maayos, hindi maayos, kundi maayos, no? Sabi niya ganoon, na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan o ang buong simbahan, yung church mo, yung church ko, yung church natin, yung maliit na gawain dyan sa barangay nyo, yung maliit na simbahan dyan sa barangay nyo, ang sabi niya ganoon, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Okay. Ngayon, meron pong nagbalita sa akin na may mga miyembro daw na umalis na ng church dito sa atin sa Rema at lumipat ng ibang simbahan. Ngayon, sabi ko, bakit? Siyempre, bilang pastor, dapat mong malaman na bakit, anong dahilan, bakit lumipat sila ng simbahan, umalis sila ng simbahan, ano ba nangyari? Bakit sila nagsialisan, ba't sila nagsilipatan? No? Ngayon, ang salita po na binigay nila sa akin kasi hindi raw sila lumalago. Yan, balikan natin kanina, banggitin ko lang ulit sa inyo, yung 7 reasons why Christians are not growing. Ngayon, ito na po yung katotohanan. Ito na yung aktual na sinabi sa akin ng isang pastor na lumipat na yung miyembro at umalis na ng church dito sa Rema. Ngayon, ulitin ko, tinanong ko siya, bakit siya umalis, bakit siya lumipat, at ang sagot nung pastor, ang dahilan daw nung umalis ng Rema, umalis ng church, ay hindi daw kasi sila lumalago. At itong mga tao pong ito ay kilala ko, no? Alam ko ang background nila, alam ko yung spiritual nila, alam ko yung kasalukuyan nilang katayuan sa simbahan. Ngayon, alam ko kung bakit hindi rin sila lumalago. Kinomplain nila yan. Ngayon, ito po ang katanungan ko. Ang isang dahilan, o ito yung sagot ko, ang isang dahilan kung bakit hindi siya lumalago kasi wala siyang ginagawa. Kaya hindi lumalago ang isang Kristiyano kasi walang ginagawa. Kasi ayon po dito sa binasa natin, kung maayos niyang ginagampanan o gumaganap ng tungkulin, no, doon sa church, ikaw ay may tungkulin. Ako ay may tungkulin. Ikaw ay bahagi. Ako ay bahagi. Ang bawat isa sa atin ay bahagi ng simbahan. No? Meron tayong contribution dito sa simbahan. Ang nangyayari po, kaya hindi po lumalago ang isang miyembro, hindi lumalago ang isang kasama natin dito kasi walang ginagawa. Ayon po rito sa verse na to. Bakit? Siguro, ang ginagawa po nito sa church ay umaattend lang. Nakikinig lang. Pero hindi po tayo lalago ng nakikinig ka lang at dun sa walang ginagawa. Alam niyo po ba, ang sabi ng Biblia, ng Panginoon sa atin, ang tamad ay huwag pakainin. Manghihina ka talaga. Mawawala ka talaga. Bakit kasi? Ang isa pong miyembro, tulad ito, taliri ko ito, miyembro ng katawan ko ito, kahit pa itong kuko ko, ay miyembro pa rin ito ng katawan ko. Kung wala itong gagampanan, kung wala itong ginagawa, yung heart ko, yung lungs ko, yung pancreas ko, yung kidneys ko, kung hindi yan magpa-function ng maayos, magkakasakit ka. At ang mga simbahan po nagkakaroon ng sakit dahil ang mga miyembro ay walang ginagawa. Ano nga ba yung dapat nilang gawin? Banggitin ko na lang muna kung ano yung dapat nilang hindi gawin. Unang-una, ang isa pong nangyayari ay may mga miyembro po na gusto na lang laging nabe-bless, napupuspos, na kapag ka hindi sila na-bless sa service na yan, pipintasan. Kapag ka hindi napuspos sa service na yan, mamimintas, ini-iskoran yung pastor kung maganda ba ang sermon niya. Pastor, I gave you 3. Bakit? Kasi hindi ako umiyak. Hindi mo ako napaiyak ngayong linggong ito. Hindi mo ako na-bless ngayong linggong ito. Yun na lang ang nagiging trabaho po ng mga miyembro, no? Na talagang hindi kalalago kung ganyan lang. Kasi dito, tinawag po tayo, no? Na ang sabi niya, iba'y ginawa niyang apostol,
propeta, ebanghelista, pastor at guro. Anong ibig sabihin ito? Ito po ay mga ministry gifts at merong mga tao na talagang nasa opisina ng isang apostol, no? Propeta, doon sila talaga sa mantel, sa anointing, sa office ng isang apostol, propeta, and so on. Pero ito po ay katulad din ng ordinaryong miyembro na pwede silang pumasok dito sa anointing ng isang apostol, anointing ng isang propeta, anointing ng isang ebanghelista na kahit wala sila doon sa opisina. Anong ibig sabihin po nito? Ang apostol po ay yung tagatanim ng salita ng Diyos sa mga tao. Ang mga apostol ay yung mga missionaries. Lumalabas sila ng bansa at nagpupunta sa mga tribo, sa mga lugar na wala pang simbahan at doon tinataniman nila ng Word of God ang mga tao. Bilang mga Kristiyano dito sa Pilipinas o dyan sa barangay nyo, pwede rin nating gawin yan kahit hindi ka talaga apostol. Maging apostol ka. No? Yan ang isang gawain na hinahanap ng Diyos sa atin dahil ang iba'y ginawa niya. Oo, hindi lahat. Pero meron po mga gifted na kahit sabihin natin, hindi kayong super duper, super anointed na apostol, ay pwede kang magtanim ng salita ng Diyos dyan sa paligid. No? Number 2. Sabi niya, yung pagiging propeta. Number 3, yung pagiging ebanghelista. Ano bang ibig sabihin nito? Maaring sabihin mo, hindi naman ako benihin na nag-evangelize sa buong mundo. Paano ka magiging benihin sa mundo kung hindi ka maging benihin muna sa mga kamag-anak mo? Ang gusto mo kagad o ang akala mo kagad ay maging benihin ka sa sanlibutan, sa mundo, yung sikat ka, may mga TV programs na doon ka nagpupunta sa ibang bansa. Si benihin ay hindi nagsimula doon. Magsisimula ka doon sa kapitbahay mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, maging kaaway mo. Pwede kang maging evangelist sa kanila. Gusto ko lang pong banggitin po ito. Alam niyo po ba ang term yung evangelist ay yung gospel, yung word na gospel ay sa Tagalog mabuting balita. Naalala ko po nung ako po ay nag-camping, first time ko nag-camping dito sa I think sa Mindoro. Sa Mindoro ako nagbarko kami. Ngayon nakuha po ako na nakandidato sa pagiging king, yung Camp King. No, hindi po ito camping ng Rema. Wala pang Rema nung unang panahon at nandun pa lang kami sa Bonnie Christian Fellowship. At nakuha po ako, ngayon in-interview kaming lahat. Nagtanong po yung isang pastor, mataas na pastor ito, na nag-interview sa amin. At ang isa lang naman ang tinanong niya, sabi niya gano'n, ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng gospel? Sabi niya gano'n, alam ko. Sabi ko, ang gospel po ay ang mabuting balita. Ang gospel po ay ang ebanghelyo. Bigla siyang ngumiti. Sabi niya, tama ka riyan. No? Ngayon, doon lang sa sagot na yun kasi yung mga kasama kong mga candidates, hindi nila nasagot kung ano ibig sabihin ng gospel. Alam nila yung word na gospel, pero hindi nila alam ang ibig sabihin. Nagkataong alam ko. No, kaya ako po ay pumasa kagad na napunta ko sa mga finalist. Ngayon, ang word na gospel ay hindi po yan spiritual na term. Hindi po yan yung makalangit na word. Ang gospel po ay galing sa salitang evangelikon na ang ibig sabihin ganito. Halimbawa, sabihin natin, merong isang city at merong isang kaharian. Ngayon, itong kaharian na to, sasakupin na niya itong city na ito. Merong isang malaking army na sasakupin niya ang kaharian ito. Ang gagawin po nitong city na to, titipunin niya lahat ng mga tao at hahanap siya ng pinakamalakas, yung pinakamagaling. Ang tawag po nila ron ay champion. No, hindi ito po, champion. Yung kumbaga, wow, champion siya. Yung kumbaga, ikaw ang napili namin, ang gagawin po niya na lumaban dito sa kaharian na to, sa army na ito. Ngayon, pupunta siya dito sa army na to, tapos itong army na ito, pipili rin siya ng champion niya na haharap dito. At sila ang mag-aaway. No need na ang army nito at ang army nito ay magsasagupaan pa.
Kumbaga parang parehong champion, no? Tigisang tao na lang, hindi na kailangan maglaban pa ang army na to. Tigisang tao na lang. Ngayon, ito pong sistemang ito ay katulad noong time ni Goliath tsaka ni David. Ang sabi ni Goliath, hindi na tayo kailangan maggera pa. Hinahamon niya ang Israel. Sabi niya gano'n na magpadala kayo, magbigay kayo ng isang lalaki, isang champion nyo, at kami dalawa na lang ang maglalaban, at kung manalo kayo, maglilingkod kami sa inyo, at kung manalo ako, sabi ni Goliath, maglilingkod kayo sa akin. Walang may gusto. Kasi ang laki-laki ni Goliath, no? Kaya nga Goliath ang tawag natin eh. Ngayon, si David ang humarap at si Goliath silang dalawa na lang. Hindi na sila naggera yung mga army nila, sila na lang. At ito po ang ginawa ni Jesus sa atin, no? Na siya na lang ang humarap dito sa army na ito ng demonyo. Itong army ni Satanas, siya na ang humarap. Ngayon, yung buong city, yung buong populasyon ng city na yon ay hindi na kailangang lumaban kasi si Jesus na ang lalaban. At ano po nangyari? Ano mangyayari? Itong champion na ito, si Jesus po ang champion natin. Lalabanan niya yan. At kapag natalo niya itong army na ito, no? So panalo na, hindi na siya magigera. Automatic na panalo na itong champion na ito, at ang champion natin ay si Jesus. At nilaban niya tayo. Hindi na tayo kailangan lumaban, kundi siya nang lumaban sa atin. At kapag nanalo po siya, dun sa mga kasamahan niya, pipili siya ng isang taong babalita doon sa city na sasabihin niya, nanalo na tayo. Magsisisigaw yun doon, at itong city na ito ay nakatanaw yan. Hinihintay nila ang pagdating nung tao na yon na magbabalita sa kanila kung nanalo o natalo. Nakaabang yan. At kapag dumating na itong tao ito, na ang sasabihin niya, testellastai, no, ay Greek word yun, na ang ibig sabihin, it is finished. Sisigaw yung tagabalita na yan, na it is finished, tapos na. At sasabihin niya, nanalo tayo. Magsisigawan ngayon itong mga tao dito sa city na ito na dahilan doon sa champion na yon, hindi na nila kailangan lumaban. Sila na ang nanalo. Dahil itong army na to, naparito siya para pumatay, pumuksa at magnakaw. Pero kapag nanalo ang champion na ito, magbibigay ito ng buhay na laganap, buhay na sagana, buhay na ganap. Ngayon, ang tawag po doon sa tagapagbalita na nanalo na tayo ay evangelist. At ito ang gagawin ng mga miyembro sa mga tao. Ito ang ginagawa ng lahat ng mga lingkod ng Diyos sa mga nakatao na go ye and preach the word, preach the gospel. Kaya nga mabuting balita kasi nanalo na tayo. Ang tawag puro sa taong ngayon na nagkakalat, na nagsasabi, nagsusumbong, nagbabalita na nanalo na tayo ay evangelist. No? Kaya yan. Ngayon, maaring hindi ka katulad ni Benny na evangelist na nasa opisina ng evangelist, pero pwede kang maging evangelist sa mga kamag-anak mo, sa mga kakilala mo, sa mga kaibigan mo, sa mga katrabaho mo, at maging sa mga kaaway mo. Pwede kang maging evangelist. At ito ang trabaho ng mga miyembro, ang mag-invite, ang magsabi na attend kayo dahil magiging maganda ang buhay natin. Bakit? Kasi nanalo na tayo. Anong gagawin ng worker ngayon? Sila ang magtatanim doon sa mga tao sa paligid, na sila'y lumalabas na misyonary, at magtatanim sila ng salita ng Diyos doon sa mga hindi pa nakakaalam, doon sa mga unbelievers pa. Sesiran nila yan. Pero ang magpaparami talaga ng miyembro ay ang miyembro din. No? Ngayon, pwede kang maging evangelist na kahit na hindi ka evangelist talaga eh. Nalala ko po noon, meron pong kaming kasamahan na graduate po ng Bible School. No, dito siya sa wala pang rema noon. At meron po kaming isang Bible study doon sa tabi ng ilog.
At nag-gather po kami doon sa isang lugar doon na public area, tinatawag namin yung mga kapitbahay. Yan, semi-squatter siya na madali lang puntahan yung mga tao. Nagkalat ang mga tao ron at nagba-Bible study. Nagkakanta kami sa gitna ng mga nakapaligid na tao. Yung iba tinatawanan kami, yung iba naman sumasali sa amin. Natawa ako natuwa pati ako nung nagkaroon kami ng crusade, isang gabing crusade, ang daming gumaling. No, nag-invite kami ng evangelist. Yung talaga evangelist. Ang daming gumaling. Yung mga bukol nila, kinakapahan nila sa katawan nila, hinahanap nila bakit nagkawalaan na At merong isang doon, may isang tao doon na hindi raw nakakatulog, no? Na ilang araw na hindi nakakatulog, kung ano na raw ginagawa niya para makatulog. Mahirap po yung mga tao ron, di naman nila kaya magpa-doktor o pa-hospital, di raw siya makatulog. Nagkantahan kami ng masayang kanta, mga sintonado pa siguro kami noon, at saka may ingay pa, di pa maganda yung mga musical instruments namin noon. Pero dahilan doon sa ingay na yun, dahil punong-puno ng anointing, punong-puno ng prayer, yung hindi makatulog, nakatulog daw. At ang daming gumaling. No, at nung nag-Bible study na kami, ito na, meron po kaming isang kasama na tatawagin ko na lang si Kuya Freddy. No, hindi po niya talagang pangalan, pero ano siya, Bible school student, nag-graduate ng Bible school, kaya nga po, Bible school student. Ngayon, doon sa pag-uusap namin, no, parang tapos na yung Bible study namin, doon sa pag-uusap namin, biglang may nagtanong na, anong calling mo? Anong calling mo? Sumagot siya, ang calling ko ay evangelist. Sabi niya gano'n, graduate ng Bible school to. Ngayon, evangelist. Kasama siya rin sa church po namin. At iniisip kong gano'n, evangelist. Hindi ko masyado naintindihan kasi kaboborn again ko lang noon No, na ako po ay naggigitara pa lang noon. So, evangelist siya. So, yun ang calling niya. Yun ang sinasabi niya na pagkatawag sa kanya ang isang evangelist. Okay. Ngayon, sabi ko, hindi ko naman alam kasi nga, baguhan lang ako. Ngayon, nagkataon po, meron po kami miyembro dun sa church na nag-aaral pa. Kumbaga, kaboborn na din lang, pero alam nyo, ang dami niyang nadadalang tao sa simbahan. No? Ini-invite niya yung mga kaibigan niya, ini-invite niya yung mga kaklase niya, ini-invite niya yung mga kakilala niya, at napupuno niya yung simbahan, kaka-invite niya. Ngayon, iniisip ko, itong nagsasabing evangelist, wala naman nadadala sinabi lang niya na evangelist siya, pero graduate siya ng Bible school, pero wala nadadala. Pero meron kami isang kasama na pupuno niya yung church na mga invite niya. Ngayon, sino lumalabas na evangelist? Doon sa sitwasyon, dito po sa kinukwento ko, yung isang graduate ng Bible school o yung isang ordinaryong miyembro na kaboboy na din lang, na konti lang ang alam sa Bible, pero ang dami niyang nai-invite sa church. Sino ngayon ang lumalabas na evangelist? Kahit na anong pang paikot-ikutin mo rin, balik-balik ta rin mo, ako, mas kumbinsido ako na ang tunay na evangelist, yung talagang evangelist, yung gumagawa ng evangelism, no, hindi yung graduate ng Bible school, kundi yung miyembro namin na nagdadala ng mga tao. At dito, pwede kang maging evangelist sa mga tao na mga kakilala mo na dahilan sa'yo na i-invite mo sila. Bakit hindi lumalago ang mga Kristiyano? Kasi walang ginagawa. No? Kung may gawin man sila ay tagapakinig na lang, hindi ka lalago kapag ka nakikinig ka lang. Dapat ikaw ay may trabaho dahil ang sabi niya rito, kung gumaganap ng tungkulin ng maayos ang bawat bahagi, kasama ikaw at kasama ako, kasama yung katabi mo, dadami ang simbahan niyo. No? Hindi trabaho, lahat na ibabato mo lahat sa worker o sa pastor ang trabaho. No, ang bawat isa, sabi niya ganun, kung gumaganap ng maayos ang bawat bahagi ng tungkulin, ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya, may mga tao po kasi ang gusto nila para masabing may ministry, yung pulpito. No, ang pulpito ay isang privileged na posisyon. Kaya ka ilalagay riyan, magmi-minister ka lang diyan sa mga taong umaattend riyan. Pero ang talagang gera ay nandun sa prayer room at saka nandun sa soul winning sa labas. Ang talagang trabaho, ang talagang gera ay yung nakikipagbakbakan ka sa panalangin at dun ka nagso-soul winning, sumasama ka sa mga workers.
Hindi yung nagpapakanta ka lang, hindi yung nagsesermon ka lang, hindi yung nag-e-exhort ka lang, hindi nagigitara ka lang. Ang talagang bakbakan, ang talagang gera, ang talagang labanan ay nandun sa prayer room, nakaluhod ka, at nandun sa labas ng simbahan, nagso-soul winning ka. Ini-invite mo yung mga kaibigan mo, ini-invite mo yung mga kakilala mo, ini-invite mo yung mga kamag-anak mo, ini-invite mo yung mga tao pwede mo ma-invite, pati mga kaaway mo. Yun ang trabaho ng bawat isa sa atin. Alam niyo, natuwa nga po ako noon pinilit nila akong maging drummer Na unbeliever pa lang ako. Na ginawa nila akong drummer para daw ma-involve ako sa church. Ngayon, mali yun. Mali. Pinayagan ng pastor namin. No, kasi para daw ma-involve ako sa simbahan, pinag-drums nila ako. No? Na nakakatawa. Bakit? Kasi yung puso ko hindi pa nababago. Pero gusto na nila akong patugtugin. Di sige, kanta kami ng For He is Lord sa simbahan. Sige, Christian songs, Christian music. Pa-practice kami. Ngayon, pagkatapos ng practice, tumutugtog kami Hotel California na. No? Bakit? Unbeliever pa na nilagay nila ako dun. Ngayon, nung na-born again na po ako, drummer pa rin ako. Pero alam niyo po ba, doon nagsimula talaga ang trabaho ko. Ano yun? Magsundo, mag-invite, mag-share, mag-house to house, hindi kaagad pulpito. No? Hindi, wag kang nangangarap kaagad na gagamitin ka ng Diyos diyan sa pulpito. Yan ay privilege na lugar ang talagang kailangan po ay mga sundalo, hindi puro general. Isipin mo yung army mo, puro general na lang kayo. Ano mangyayari? Wala nang lalaban, lahat utosera. Hindi po tayo lalago. Kasi dito po sa verse na binasa natin, tayong lahat ay may trabaho. At ang trabaho natin ay ang maging evangelist, maging apostol. Ano nga ba ang evangelist? Ini-invite mo yung mga kaklase mo, kaibigan mo, ini-evangelize mo sila, ini-invite mo yung pagiging apostol. Ikaw yung nagtatanim ng salita ng Diyos doon sa mga taong hindi pa nakakaalam ng Word of God. Ngayon, ano naman yung propeta, ito yung taga-correct no? Meron talagang propeta, pero dito sa Bible, meron din tinatawag na motivational gift ng propeta na siya yung taga-sita, taga-correct. Pero hindi siya talagang propeta, motivational gift. Hindi natin topic yan. At meron naman, ano naman dito yung pastor. Ito po yung nag-aalaga nagdi-disciple siya na puro hindi talaga doon sa pastor binibigyan trabaho, kundi siya mismo ay nag-aalaga. Meron siyang dinidisciple. At yung teacher dito, pwede naman tayo lahat maging teacher. No? Hindi naman kailangan na talagang teacher ka. Meron talagang mga taong nakalagay doon, pero hindi po problema o hindi hadlang na ikaw ay maging evangelist din dyan sa paligid mo. Maaaring sabihin mo, hindi nga ako Benihin si Benihin po hindi nagsimula dito sa kilala, sikat siya. Nagsimula yan sa maliit lang. Doon sa posisyon mo at doon sa posisyon ko. At kung tayo mapagkakatiwalaan, dadagdagan ng Diyos yung anointing natin. Okay, bakit hindi nalago ang mga Kristiyano? Kasi walang ginagawa. Dahil ang talagang trabaho, ang talagang gawain, nandun sa soul winning, nandun sa prayer at sa pagsusuporta. Kaya nga mga kapatid, ito yung mga bagay na magbago na tayo. Magbago na tayo ng pananaw na kailangan lagi na lang ang pastor, ang mga workers, ang kikilos, yung mga workers. Sino ba ang mga workers? Ay, utusan. Hindi. Wala kang karapatan mag-utos sa mga workers. Ang pastor lang ang pwedeng mag-utos riyan. No? Ngayon, baguhin na natin. Alala ko po yung time na nasabi ko nung unang panahon pa na may rema na. Sabi kong gano'n, hindi ganito kasi naghihintay na lang ng mga miyembro, ang mga tao na magtataka sila, malulungkot sila. Bakit wala daw umaaten? Na kumbaga, nalulungkot sila, hindi daw lumalago ang simbahan kasi nga, konti na lang, sila na lang nagkakakitaan. Bakit? Ayaw kasing lumabas. No? Tamad. Ayaw kasing kumilos. No? Talagang hindi lalago yung taong yun. Bakit? Kasi walang ginagawa. Kasi ang talagang trabaho ay nasa labas. Paulit-ulit na lang ako rito. No? Ngayon, nasabi kong gano'n na may mali, may kulang Kasi nung nababasa ko po yung Bible, tinitingnan ko, na tinawag tayo na sabi niya, go ye and preach the gospel. Go ye. Lumabas ka.
Eh, ang mga tao po, gusto na lang aatin, naghihintay. Bakit wala tayong miyembro? Siguro yung pastor walang ginagawa. Siguro yung mga worker walang ginagawa. May ginagawa yan, kaya nga nag-worker eh. May ginagawa yan, kaya nga nagpastor eh. Ikaw, anong ginagawa mo? Dapat nag-i-invite ka ng mga kamag-anak mo. Dapat nag-i-invite ka ng mga kakilala mo. Dapat nag-i-invite ka ng mga kaibigan mo. Dapat nag-i-invite ka ng mga pwede mong ma-invite. Yan ang trabaho mo. Na ginagawa nila yung trabaho nila, ngayon gawin mo rin yung trabaho mo. Ngayon, sabi ko nga nung unang panahon, bakit ganito? Eh nakita ko po, dapat nagsosoul winning ang mga tao eh. Alam niyo po ba, inabot po ng 14 years, no? Bago nag-soul winning ang mga taga-Rema. It took 14 years bago mag-soul winning ang mga taga-Rema. Nasa Bible na nga eh. No, tinuturo ko tong Bible ko ngayon. Na sinabi niya, mag-soul winning kayo, lumabas kayo, humayo kayo. Hindi yung mga, ano bang tawag dito, yung ano ba yung nasa mga kumbento? May tawag doon eh, mga ano ba yung monghe. Na hindi, ang sabi niya gano'n, lumabas kayo. Lumabas kayo. Ngayon, ito po eh, yung mga workers nalabas, yung pastor nalabas, yung mga miyembro ba? Hindi nalabas. Kaya hindi lumalago. No? It took 14 years bago nagkaroon ng soul winning dito sa Rema. Ang hirap pong pihitin. Ilang programa na ang ginawa namin, ilang programa na ang pinatupad namin, talagang hindi tumatalab. Talagang nilalabanan. Bakit? Kasi takot, duwag, nahihiya na mag-soul winning ang mga miyembro. Kaya ang bagal lumago. No? So, ano nangyari? Pero praise the Lord, purihin ang Panginoon, kasi nag-soul winning din ng Rema. At ito na po. Everyday na ngayon ang soul winning ng Rema. May mga workers na nun may mga simbahan nang naitayo nun, pero ang hirap pong pihitin, yung manubela, yung dito tayo pupunta, dito tayo dadaan. Itong gagawin natin, mag-soul winning tayo, ay kahirap po. Pero mga kapatid, meron po pa rin mga nagmamahal sa Panginoon na willing magkaroon ng pagbabago, magkaroon ng change. At ito po, ano nangyari? Nagkaroon nga po ng soul winning. Ngayon, tuloy-tuloy na ang soul winning at hindi na yan mapipigil. Maaaring may mga simbahan na naghihintay na lang ng miyembro, magbabago yan. Magbabago yan. Bakit? Kasi ang mga miyembro po, no, ang mga tupa ay hindi lalago kung walang ginagawa. Talagang mapapagod yan. Bakit? Kasi hindi kumikilos eh. Kasi ang talagang pagkilos ay nasa mga tupa. Sino ba nagpaparami? Sino ba nanganganak? Hindi po ba ang tupa? Kaya ang tupa ang dapat lalabas, mag-i-invite ng mga kakilala. Kasi, alam niyo mga kapatid, ang mga workers, mahirap mag-invite yan. Kung maka-invite man yan, purihin ang Panginoon. Pero kung mag-i-invite lang sila, bihirang-bihira, mahirap. Bakit? Hindi kilala eh. Hindi katulad ikaw, kilala ka na ng kaibigan mo. Hindi katulad ng iba, ikaw, kakilala ka na ng mga kakilala mo. No? Kaya madali na mag-invite, madali na magtiwala. So, okay. Bakit hindi nalago ang mga Kristiyano? Bakit hindi totoo po yun? Kasi nga kulang. Bakit hindi nalago? Kasi nga walang ginagawa. Okay. So, yun ang number 1. Ano yung number 2? Okay. Ang number 2 naman ay wala kasing pagbabagong ugali. Pangit pa rin. No? Walang pagbabagong ugali. Kaya hindi nalago kasi walang pagbabagong ugali. Kumbaga, andun pa rin. Tamad pa rin mag-pray. No? Kuripot pa rin. Ano pa? Talagang hindi lalago. Bakit? Walang pagbabago. Pangit pa rin. Pangit pa rin ang ugali. Nandun, yung iba nga siguro naglalasing pa. Talagang walang paglago. Ano pa? Yung buhay nila dati, halos walang pagbabago eh. Kumbaga, ngayon, marunong na lang na magkumanta. Dati nga, hindi pa hirap na hirap pa nga pumalakpak yan eh. Yung iba pa nga, hindi pa nga makapagtaas ng kamay eh. Kaya hindi lumalago kasi walang pagbabago ng ugali. Mga kapatid, ito yung isang bagay na na dapat daanan ng mga Kristiyano eh. Kaya hindi lumalago yan kasi ang isa rito, no, walang pagsubok. Walang hadlang.
walang problema, dinadaanan. Naalala ko po isang miyembro dati na sabi niya sa akin, Kuya Boy, pag-pray mo kung lumago, di pinatungan ko ng kamay. Sabi ko, Lord, bigyan mo ng maraming problema. Biglang umatras, tinanggal niya yung ulo niya sa kamay ko. Bakit? Kasi kung gusto mong lumago, kung gusto mong mag-grow, dapat maraming challenges. May mga problema kang dadaanan at mapagtagumpayan. Kasi ang isang Kristiyano, mananagumpay. Pero hindi automatic na darating yun. Mamamayat ka sa labanan. No? Pero lalaki ang muscle mo sa labanan. No? At yung tagumpay na yan, yung laki ng muscle mo, makukuha mo sa pakikipaglaban dahil nagtagumpay ka. Ayan. Bakit hindi nalago? Kasi walang pagbabagong ugali. Walang oposisyon. Kapag ka sinalungat mo, lalaban. Kapag ka sinita mo, aawahin ka pa. Hindi siya masita, hindi ma-touch, untouchable. Kapag ka kinorek mo, hindi magpapakorek. Alam niyo mga kapatid, kung totoo man o hindi, sabihin natin, may nagsabi sa yung pangit ka. Ngayon, totoo man o hindi, sabihin natin, kung totoo, di tanggapin mo lang. Huwag kang nagagalit. No? Kasi the truth will set you free. Kung talagang pangit, di tanggapin mo lang. Yung totoo man o hindi yung sinasabi na yan, ng ibang tao na yan, tanggapin mo lang. Hindi yung pikon ka, hindi yung magagalitin. Alam niyo mga kapatid, ito nga nalala ko po yung isang katanungan na paano mo raw malalaman kung malago ang isang tao hindi? Ito. Paano mo malalaman kung malago ang isang tao o hindi? Kasi, yung hindi malago, madaling magalit. Yan. Kung ma-recall ko ngayon sabi niya, yung isang tao, malalaman mong hindi malago kasi madaling magalit. At number 2, paano mo malalaman kung yung taong yun ay hindi malago? Kasi, number 2, matagal mawala ang galit. Doon mo pa lang makikita mo na hindi na nga siya malago. No? Bakit? Walang pagbabago ugali. Kaya paano mo masasabing malago yan? Walang pagbabago. Nandun pa rin, natamad pa rin ang mag-pray, no? Na pinipilit mo pa rin magsimba. Pagkatapos, pag sinita mo, aawayin ka, nakaisa ka, nakasampu na siya. Na hindi mo masabi yung gusto mo, hindi mo makorek yung ugali niya na kahit pa sabihin natin mali ka at mali yung palagay mo na ganun siya, nahusgahan mo siya. Pero kahit na, dapat masabihan man tayo ng tama o mali, mababang loob pa rin. No? Mababa lang. Mababa lang. Hindi yung matapang kaparusa nagsisita sa'yo. No? Na makikita ng mga tao na nagbago na to. No? Marunong na tong magpigil. Marunong na siyang mag-control. Bakit kasi? Ang bunga ng Espiritu, yung may bunga ka sa pagiging Kristiyano mo, may self-control ka na. No? May ibigin ka na. Mahinahon ka na. No? Yung prutas ng Espiritu, namumunga ka, lumalago ka. Bakit kasi? May self-control ka na. Yan. Kaya number 1, bakit hindi lumalago ang Kristiyano? Kasi walang ginagawa. No? Number 2, walang pagbabagong ugali. Sa part nitong walang pagbabagong ugali, wala rin pagbabagong pangarap. Anong ibig ko sabihin dito? Kasi ngayong Kristiyano ka na, dapat sa pangarap mo, kasama na si Jesus. Hindi yung pangarap mo lang ang gusto mo. Yung kumbaga, parang pangarap kong makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng pamilya, tapos mamatay na, ganun. Hindi mo ba naisip na mag-worker man lang ng 6 months para sa iyo, makagraduate ka lang, makapasa ka lang ng board exam, na wala ba sa pangarap mo na makapag-contribute ka sa kaharian ng Diyos, makapag-contribute ka sa evangelism, sa plano ng Diyos, sa pangarap ng Diyos na maabot ang lahat ng tao dito sa mundo mga kapatid, ako may plano akong maabutin ang lahat ng tao dito sa mundo yung nga lang sa katayuan ko, sa kakayanan ko, hindi ko kayang mag-crusade sa iba't ibang bansa, no? Kaya malabo mangyari yun, pero andun yung pangarap ko. Anong ginagawa mo? May ginagawa ako para maabot ko yung pangarap na yun na maabot ang lahat ng tao rito. Paano? Sinusuportahan ko si Benihin. Papadala ako ng ganun. At pinagpe-pray ko siya, yung gawain niya. No? Kasi sa pamamagitan nun, nagiging bahagi ako ng pag-abot sa mga tao sa mundo. Ngayon ikaw, meron na ba part sa pangarap mo na after ko makagraduate, magsi 6 months ako?
O okay na lang sa iyo makagraduate ka, maka-board exam ka, tapos sasabihin mo, hindi ba pinagpapala ako ng Panginoon? Kailan ka magiging pagpapala naman sa Panginoon? No? Kailan ka magiging pagpapala sa gawain niya? Oo ka pinagpapala ka ng Panginoon, pero kailan naman yung ikaw naman ang magbibigay ng pagpapala sa gawain niya? Nabe-bless ba? Nabe-bless ka ba sa gawain dito? Nabe-bless ka ba sa effort ng mga worker, ng mga pastor, na abutin ka, ipag-pray ka? Ngayon, kailan naman yung ikaw naman ang magbe-bless sa gawain sa kanila? Na dapat kasi yung pangarap ng Diyos ay dapat yan ang priority, hindi yung sideline lang, magpapagamit ako sa Panginoon, magpapiano ako ngayon, magigitara ako ngayon, pero pagkakailangan na ako ng trabaho, iiwanan ko kayong lahat. Hindi ganoon, mga kapatid. Kasi ang isang tunay na lumalago na Kristiyano, mayroon pong pagbabago ang ugali at may pagbabago na ang pangarap. At sa pangarap na to, kasama na ang Diyos. Priority ang Diyos. Tinuturuan nga tayo na sa anumang bahagi natin dapat may bahagi ang Diyos. Sa lahat ng buhay natin, sa lahat ng pagod natin, sa lahat ng nangyayari sa atin, may bahagi ang Diyos. Kaya nga may tithe. May 10% na talagang sa Panginoon. Bakit sinasabi natin na siya ay kabahagi ng buhay natin? Tinuturuan po tayong practicing yung mga bagay na yun. Ngayon, what if naman kung sabihin natin na diyan ba sa pangarap mo, wala ba yung kahit na 6 months after ng graduation mo, ibigay mo naman sa Panginoon bilang tulong mo sa program nating abutin ang mga tao sa paligid, no? Na maging missionary ka naman, na tumulong ka man, kung hindi man lifetime ang paglilingkod mo, makabahagi ka man lang na Lord, yung 6 months ang buhay ko, i-offering ko sa iyo. Hindi puro pera lang yan, kung hindi yung time mo, yung pagkatao mo, ibibigay mo yung sarili mo sa pagmimisyon bilang contribution sa gawain ng Panginoon. No? Walang pagbabago ugali, walang pagbabago ang pangarap. Alam niyo po ba yung isang problema po ng diablo ay yung mga tao po na anointed, yung may anointing. Alam niyo, meron kasing pagkakaiba yung nakatanggap ka ng anointing at nakatanggap ka ng mantel, yung balabal. Magkaiba po yun eh. Meron pong mga tao na nakatanggap ng anointing at meron naman mga taong nakatanggap ng mantel. Katulad dito, si Elisha, natanggap niya ang mantel ni Elijah, no? Ngayon, si Moses, naibigay niya yung mantel niya kay Joshua. Ngayon, yung mantel ay mahirap kunin yan eh. Maraming requirements rin, kaya nga sabi ni Elisha na bigyan mo ako ng dalawang sukat ng anointing mo, 2 times ng anointing mo. Ngayon sabi ni Elijah, mahirap yung hinihingi mong yan. Pero kung makikita mo ko, ibig sabihin, kung mamimit mo ang mga requirements na to, hindi ka umalis, hindi mo ako iniwan, pinapaalis na kita, ako na mismo nagpapaalis sa'yo, na umuwi ka na, no? Huwag ka na magpatuloy sa ministry, umuwi ka na. Pero dahil sa hindi ka umuwi, at naman nakita mo ko hanggang sa kahuli-hulihan, na kapag tiis ka sa ministry, matatanggap mo yung mantel ko. At ito pong nung nakuha na po si Elijah, no, nalaglag yung balabal niya, yung mantel niya, ginamit ni Elisha yung para hatiin yung ilog, no? Ang lakas ng anointing. At makikita mo puro na 2 beses ang miracles, no, 2 times ang laki ng miracles ni Elisha kaysa kay Elijah. Yan. Ngayon, ito pong si Benny Hinn, nakatanggap po siya ng mantel kay Catherine Kuhlman. Ito naman si Catherine Kuhlman, nakuha niya ang mantel ni Simple Amy McPherson, no? At itong si Simple Amy McPherson, nakuha niya ang mantel kay Maria Woodworth Ether. Na palit-palit lang yan eh. Ngayon, yung anointing po ni Benny Hinn, dito po sa kasalukuyan natin, may nakuha po tayong anointing ni Kenneth Hagin. Hindi po natin nakuha yung mantel, pero nakuha natin yung anointing. Maliit lang na bahagi yun, yung pagpapatanggap ng tongues. Alam niyo mga kapatid, purihin po ang Panginoon. Sa totoo lang, yung style o yung way natin ng pagpapatanggap ng tongues ay mas madali kaysa kay Kenneth Hagin. Mas madaling matanggap ang tongues sa atin kaysa sa way niya.
no? Pero sa kanya pa rin nanggaling ito. Ngayon, hindi po natin nakuha yung mantel niya, pero ang nakuha natin ay yung anointing niya. Merong maliit na anointing na hindi naman super laki, kung hindi maliit na anointing. Ngayon, alam ko kung ano yung klase ng demonyo na umaatake kay Kenneth Hagin. Bakit? Kasi dahil sa nakuha mo yung anointing niya, no, kahit maliit, microscopic na part ng anointing niya, eh, pag nakuha mo yan, yung mga demonyong umaatake sa kanya, aatake din sa iyo. Kaya alam ko kung ano yung mga demonyo na tumitira sa kanya, yung bumabanat sa kanya, yung umaatake sa kanya. Kasi ang habol po ng demonyo ay yung anointing. Ang inaatake niya ay yung anointing mo, hindi ikaw. No, wala siyang pakialam sa iyo. Ang gusto nga ng demonyo, kung pwedeng mamatay ka na, mamatay ka na para umuwi ka. Bakit? Kasi as long as nandito ka sa mundo na nagbabind ka rin, nire-rebuke mo siya, ay problema ka. No, hadlang ka pa sa kanya. Kaya mas gusto niya na umuwi ka na lang sa langit. Na at least di ka lang niya problema. Ang inaatake po ng demonyo ay hindi yung personal na ikaw kasi cute ka o pangit ka o maganda ka. Ang inaatake niya yung anointing sa buhay mo. Kung maalala niyo po yung sinasabi niya na yung mga ibon nandun sa puno, ang dahilan kasi yung bunga at saka yung mga tanim na winawasiwas ng isang magsasaka, ng farmer, bumababa yung ipon, tinutuka yung binhi kasi ang inatake po niya yung anointing. Tinitira ka ng diablo, nagkakaroon ka ng mga problema kasi nga dahilan diyan sa anointing sa buhay mo. Yung bunga po do sa punong kahoy, hindi yan binabato kung walang bunga. No? Ang target po, ang goal, ang purpose ng demonya kaya ka inatake kasi doon sa anointing mo. Hindi sa iyo personal. Ngayon, kailangan mong ipagtanggol yung anointing na yan. Ngayon, kung ano yung atake doon sa pinanggalingan ng anointing mo, yun din ang magiging atake sa iyo. Kung ano ang nagiging problema nila, yun din ang magiging problema mo. Bakit kasi? Yung demonyo nagbibigay ng problema sa kanila, yung demonyo rin ang magbibigay ng problema sa iyo. Kaya nga, hindi pwedeng wala kang prayer. Hindi pwedeng wala kang paglaban. Kasi hindi ka lalago. Hindi ka lalakas. Kung hindi mo nilalabanan itong mga bagay na to, hindi ka talaga lalago. Kung hindi ka nagtatagumpay dito sa mga demonyo na to na gustong agawin sa iyo yung anointing na yan, na gustong alisin yung anointing na yan, na gustong patahimikin, sirain yung anointing na yan, eh hindi ka talaga lalago. Yung iba nga, hindi nakakapasok sa ministry kasi nga, eh nagsisimula pa lang, nasusupalpal na kagad ng diablo. Bakit? Kasi hindi kumikilos. Tamad. Walang ginagawa. No? At hindi nila nilalabanan, kinokontrol yung sarili nila para lumabas ang prutas ng espiritu. Walang control. Walang pagpipigil. Walang pagbabago ng ugali at walang pagbabago ng pangarap. Kaya hindi nalabas yung anointing na yan. Ngayon, kahit na ilang beses kang ilayas hanggang sa makalbo ka, hindi lalabas yung anointing na yan kung wala kang effort na ilalabas. Yung, ano bang mas mabigat? 1 kilong pakpak ng manok o 1 kilong bato? Pareho lang 1 kilo yan. Ngayon, yung mga nagbibuild ng muscle, kaya yan nagkaroon ng muscle kasi nga may binubuhat na mabigat. At kung wala kang binubuhat na soul winning, wala kang binubuhat na control sa sarili, hindi ka lalago. Ngayon, kung balik lang po ako rito, alam niyo po, isang pinanggalingan ng anointing ni Benny Hinn, no, ay si Catherine Kuhlman. Ano ba ang pinaka-problema ni Catherine Kuhlman? Love life niya. Divorce. Bakit? Nag-asawa kasi siya ng may asawa. At yung napangasawa niya, dinivorce yung asawa niya, tapos siya naman ang pinakasalan. Ngayon, nawala yung anointing niya. Hindi naniwala sa kanya yung mga tao. Bakit? Ba't ka nag-asawa ng divorsyadong tao? No? Yung love life mo hindi maayos, tapos ngayon magmi-minister ka sa amin, nawala yung anointing niya. No? Ayaw nang maniwala ng mga tao sa kanya ngayon. Nahalata ni Catherine Kuhlman to na wala nang Panginoon sa akin. Ang ginawa niya, kinausap niya ngayon yung asawa niya, nakipaghiwalay. Sabi niya, mahal kita pero mas mahal ko ang Panginoon. Naghiwalay. No, naghiwalay, nag-divorce sila. Yun ang paulit-ulit na naging problema ni Catherine Kuhlman, yung divorce na yan. Hindi naman siya nag-divorce ng marami, pero ang laking part ng buhay niya na ang naapektuhan dito sa divorce na to, na sinira ng diablo yung ministry niya, yung tingin ng tao sa kanya na yan, nag-divorce ka, ganyan, hindi na kami maniniwala sa iyo.
Ayun. Ano nangyari? Nakuha ni Benny Hinn yung anointing na yan, yung mantle na yan. Kaya ngayon si Benny Hinn, divorce din. The same lang eh. Same lang. Kaya nga, ang kalaban mo, same ng mga demonyo na pinanggalingan ng anointing mo. So kaya nga ikaw naman, nagpapalehens ka kung kanino. Kumbaga may mga tao nagpapatanggap ng tongues kung kanino. Hindi mo alam kung espiritu meron yung nagpatanggap ng tongues sa'yo, mamanahin mo lahat yan. No? Ngayon, sabi ko nga kanina, number one, walang ginagawa kaya di lumalago. Number two, walang pagbabago. Yung bakla pa rin. Yung tomboy pa rin. No? Yung magkalibin pa rin. Walang pagbabago eh. Kaya hindi talaga lalago. No? Dapat may pagbabago sa atin. At ito pong pinag-uusapan natin, no, kung gusto pa natin makarating ng 37th year, 38th year, 39th year na anniversary, yung 40th anniversary natin na gusto nating malago, malakas, malaki. Dahil ang sabi niya, kung gagampanan ng bawat isa ang tungkulin niya, lalaki at lalakas ang simbahan mo dyan sa lugar na kinabibilangan mo. No, so number one, bakit hindi nalago? Kasi walang ginagawa. Number two, walang pagbabago sa ugali, walang pagbabago sa pangarap, hindi naging pangarap ang maglingkod sa Panginoon. No, baguhin po natin 'yan. Kasi ito po ang kalooban ng Diyos na tayong lahat dapat kumikilos, no? Mahirap kasi invitein yung kamag-anak mo kasi hindi ko kilala. Ikaw lang makakagawa niyan, kaya gawin mo yung part mo. At number 3, bakit hindi lumalago ang mga Kristiyano, no? Andito na po tayo sa number 3, matatapos na. Number 3, bakit hindi lumalago ang mga Kristiyano? Kasi walang tagumpay sa panalangin, pananampalataya, at ministry. Ulitin ko. Bakit hindi lalago ang mga Kristiyano? Kasi walang tagumpay sa panalangin, pananampalataya, at ministry. Anong ibig sabihin nito? May mga tao po, pag sinabi mong malago, ang nasa isip nila mabait lang. Hindi po ganun. Dahil ang tunay na malago, ang isang sign ng isang tunay na malago, kaya niyang ipag-pray yung pangangailangan niya. Hindi yung mabait lang, yung nagbago lang yung ugali, kasama yun. Pero meron pang masigit doon, no? Walang tagumpay sa prayer, hindi marunong mag-pray sa kagalingan niya. Hihingi pa ng prayer yan para gumaling. Walang prayer, walang tagumpay sa pagpe-pray ng pangangailangan niya. No? Walang yung mga projects niya, walang tagumpay sa prayer niya. Sabi niya gano'n eh. Meron nga isang tao, sabi niya gano'n, pag-pray mo nga na manalo ako sa loto. Natawa ako eh, kasi sabi nung sumagot, kung marunong ako mag-pray na manalo sa loto, di sana ako na lang una. No? Huwag kang magpe-pray ng yung sakit ka niya, hindi niya mapagaling eh. Tapos pagpe-pray pa niya yung ibang tao na gumaling, hindi gano'n. Kasi ang isa pong malagong Kristiyano, marunong mag-pray. At marunong mag-faith, at marunong magtagumpay sa ministry. Ano ibig sabihin nitong prayer at saka faith? No? Nalala ko po yung isang tao po na isang elder siya na nung matagal na panahon na ito, na ang galing niya sa Bible. Ang dami niyang alam sa Bible at may mga passages pa rito na memorize niya. Pero napansin ko sa kanya, hindi niya alam ipag-pray, hindi siya marunong mag-pray ng kagalingan sa sakit. Kaya naglakas pong loob po ako na sabihin sa kanya, elder po ito, no? Naglakas ako ng loob na sabihin sa kanya na sabi kong gano'n, pag-aralan nyo ang mag-pray kapag nagkaroon ka ng cancer. Ay nagalit sa akin. Sabi niya, huwag mong sabihin sa akin na magkaka-cancer ako, hindi ako bibigyan ng Diyos ng cancer. Nagulat ako ngayon. Sabi kong gano'n, bakit po? Sabi niya, kasi alam ng Diyos na hindi ko pa kaya hindi ako bibigyan ng Diyos ng cancer. Sabi ko, kaya nga po tayo dapat mag-pray, mag-aral kung paano mag-pray laban sa cancer. Para pag dumating yan, alam nating labanan. Alam nyo, ito pong elder na to, magaling sa Bible, very active sa church ha. Magaling sa Bible, very active sa church. At giver pa siya. At hindi yan uma-absent kada linggo. At yung Bible niya ay puro marka. Makikita mong binabasa talaga.
At yung ibang mga verses dito, yung ibang mga chapters, no, hindi verses lang, kundi chapters, memorize niya. Ang galing sa Bible. Pero, ang sipag pa sa gawain, pero, no, giver pa siya, pero, hindi niya alam ipag-pray yung sakit niya. Wala siyang cancer noon, pero sinabi ko sa kanya na magsimula na po tayong mag-aral. Nagalit sa akin. Sabi niya gano'n, wag mong sabihin sa akin yan. Hindi ako bibigyan ng Diyos ng cancer. Sabi ko, bakit po? Kasi hindi alam ng Diyos na hindi ko pa kaya ang cancer. Mga kapatid, ang elder na to ay namatay sa cancer. Hindi na tumalab ang prayer sa kanya. Yung buong simbahan, nagpe-pray eh. No? Yung local church, nagpe-pray na gumaling siya sa cancer, pero hindi siya gumaling. Namatay siya sa cancer. Kung nakinig lang siya sa akin. Kaya nga, yan ang kagandahan na may nagpapastor kasi, at yung pastor, siguraduhin mo na open lang ikaw sa kanya na kapag may sinabi sa iyo yung pastor mo, hindi yung nahihiya yung pastor na magsabi ng totoo, no? Kasi baka mawala ka, mawalan tuloy ng miyembro. Ganun po ang kinatatakutan ng mga pastor, kaya hindi ka masabihan. Noon na nakikita ng pastor na one day magkakaproblema ka. Isang worker po, ang tinitingnan ko, itong nakaraan. Tinitingnan ko, sabi kong ganun sa kanya, lagi na lang may sinasabi sa kanya, may problema, ang hirap makisama, No, sino yung worker na yan? May problema kay ganitong worker. Ang hirap pakisama, may problema kay ganitong worker. Ang hirap pakisama. Sabi ko, hindi tatagal yan. Ano nangyari? Wala na. Bakit? Kasi nakikita mo na hindi uubra yung ganung mga ugali sa paglilingkod sa Panginoon, no? So ano nangyari po rito? Dito sa elder na to, yan nga, sinasabi ko sa inyo, siya po ay namatay sa cancer. Sa kabila po ng napakaraming prayer, namatay po ang elder na to sa cancer kasi hindi siya nag-aral. Kaya ayan po, no? Ngayon, gusto nating maging malago. Sabi niya, bakit may mga taong masasabi na hindi malago? Ngayon, may sinabi siya rito, ito na ito, na bakit hindi nagiging malago, hindi po totoo yun. Bakit? Kasi kulang. At maaaring sa pagdagdag ko po nitong tatlong bagay na ito, kulang pa rin. Kaya nga, pero maganda na po na meron tayong simula. Ano nga pa yung simula na yan? Dapat may ginagawa ka sa church. Hindi yung taga-sita ka lang, hindi yung taga-puna ka lang, iniiskoran mo na lang yung pastor, kung maganda ba ang trabaho niya, no? Iniiskoran mo na lang na kung I give you 65 pastor, I give you 75 pastor, yung sermon mo hindi ako umiyak pastor, hindi ako napuspos pastor, hindi binibigyan mo na lang ng grade yung pastor kung maganda yung sermon niya, hindi po yun eh. Dapat may ginagawa ka. Ano yun? Dapat nagyayaya ka ng mga tao dyan sa church, no? Hayaan mo yung gitarista maggitara, hayaan mo yung MC mag-MC, hayaan mo yung Bible teacher magturo, pero ikaw mag-invite ka. Dahil dyan ka tinawag ng Diyos at dyan ka galingan mo pa. No? Pangalawa, walang pagbabago ng ugali. Nahiya tuloy ako magsabi. I-work out natin to. No? Kailangan makita si Kristo sa buhay natin. Kaya kailangan, kontrolin mo. No? Magtimpi ka. At yung susunod po rito, yung pagbabago ng pangarap, dapat nandun na si Lord sa pangarap mo, dapat nandun na ang Panginoon, priority siya, na siya yung highest, siya yung top na pangarap mo sa buhay mo na meron ng pagbabago. Nalala ko po nung high school ako ang goal ko lang makatapos no? Makatapos ng high school. Ngayon, nung college ako, hindi ko na goal yung kasama na makatapos ka ng pag-aaral ng college ka. Pero ang isang priority ko noon, hindi ko sasayangin yung pag-aaral ko. Mag-share ako sa lahat ng makikilala ko. At kahit yung dean namin, kahit na yung mga Muslim doon sa school namin na nakikipag-barok na English ako, nakikipag-share ako yung mga foreigner na Muslim, aabutin, pipilitin kong makausap hanggang sa masyaran ko sila. Kaya mamaya, nagpe-pray na kami dalawa ng Muslim. No, yung foreigner na Muslim na mamaya nakayuko na siya, hawak-hawak ko na yung balikat niya na nagpe-pray na kami. Ngayon, ma-win ko man siya o hindi, may ginawa ako. At kung magpapatuloy tayong ganon, tayo po ay lalago. Yung ano ibig sabihin ng malago? Pinakikinabangan ka na ng simbahan, pinakikinabangan ka na ng Panginoon, pinakikinabangan ka na ng gawain, pinakikinabangan ka na ng organisasyon, pinakikinabangan ka ng Panginoon, ng Diyos, lahat. Sinabi ko na lahat yan. Yun ang ibig sabihin ng nagiging malago ka, nagiging blessing ka. No?
So, sa katapusan po nito, dahil mag-altar calling po yung mga pastor natin, no, gusto ko po mag-commit kayo ngayong anniversary. No, kasi iba kasi yung may ginagawa ka sa church na pastor. Magpapalehans ako sa iyo ngayon, mag-altar calling kasi magpapalehans ako ngayon sa iyo, kikilos ako, pastor, sa simbahan, mag-iimbita ko ng mga tao, yung mga kakilala ko, kahit na gaano karami yan, gaano kakaunti yan, gagamitin ko yung sarili ko, hindi ako mahihiya, isasabak ko na yung sarili ko, i-dedicate ko na, kahit tawanan nila ako, o alipustahin nila ako, talagang alipustahin ka, no? Pagka born again, alam niyo, tawag nila sa akin, no? Nag-aaral ako, sabi nila, Father, ako daw si Father, no? Tapos yung sigarilyo nila, ididikit dito sa balikat kong ito. So, sir, nasusunog yung sigarilyo ko sa kabanalan mo. Ginaganon po ako ng mga estudyanteng kaklase ko No, binibiro nila ako na nasusunog daw yung sigarilyo nila kapag ka nadikit sa akin dahil banal daw ako, ganun-ganon. Panloloko nila yun. Pero kahit na ganun, tuloy ka lang. Kailangan maging malago ka dahil mga kapatid, importante sa panahon ngayon na lalo nang nalalapit ang rapture, nalalapit na ang pagdating ng Panginoon, importanteng malago ka para pinakikinabangan ka ng ating Panginoon. Hindi yung tinitiis ka na lang, kung hindi maging blessing ka, pinakikinabangan ka, may silbi ka, nakakapagdala ka, ginto ka, hindi ka yung paso. Yung nakalagay sa 2 Timothy chapter 2 verse 20 na ikaw ay isang maharlikang kagamitan, hindi ka paso, hindi ka putik, kung hindi ikaw ay isang pilak, kang ginto na special ka dahil nagagamit ka. Bakit kasi? Malago ka. Kasi ang hindi malago, hindi pinakikinabangan yan. Ang hindi malago, hindi pinakikinabangan. Sa panahon na to, kailangan ka ng Panginoon. Ibigay natin yung buhay natin. Pati pangarap mo, bigay mo na sa Kanya. Bakit kasi? After ng rapture, iwanan mo lahat yan. At ang mananatili na lang yung ginawa mo sa Panginoon. Kailangan ka namin. Kailangan ka ng Diyos dito sa gawain natin. No? Nag-expect tayo, lalo na ngayon, malapit na ang camp, may sunod-sunod na gawain na to, sunod-sunod na gastusan na ito. Magtulungan po tayo. Hindi pwedeng marami ka lang pera, kailangan marami ka ring prayer, at hindi lang pwedeng maraming prayer, kailangan marami ka ring gawa na hindi ka tamad kasi walang ginagawa. Nung time po na binabasa ko itong nakita ko pong post na ito na 7 reasons, no, sabi ko may mali, no? Parang may kulang. At oo nga, may mali. Bakit kasi kulang? Ibig sabihin ba hindi tama itong mga nakalagay rito, pero may kulang. Ano 'yun? Walang challenge. Walang pagsubok, walang hadlang, wala kang binubuhat Wala kang ginagawa. No? Oo, yes, lalago ka rito, pero hindi ka tunay na lalago. So ano bang ibig ko sabihin? Kasi nga walang pagsubok. No? Alam niyo po dito sa Hebreo chapter 5 verse 8, maging si Jesus ay natuto dahil sa suffering. No? I-check niyo na lang. Si Jesus po ay natuto dahil sa mga bagay na nag-suffer siya. No, may challenge, mayroong yung kailangan niya i-exercise yung kalooban niya, no? Na may mga bagay na nag-suffer siya. Ibig sabihin tiniis niya. Kaya nga siya po ay na-train, natuto. Kahit na siya ay ang anak ng Diyos, kailangan pa rin niyang daanan nito. Ngayon, dito po sa 1 John chapter 5 verse 4, ito yung pananampalataya na nagbibigay sa atin ng tagumpay, no? Basahin niyo na lang. At nung time po na pinakikiramdaman ko to, nasabi ko magandang pag-aralan nito. Nung sabi ko, kulang nga, may kulang. Ano yun? Yung wala kasi pagsubok. Kasi sa pagsubok, doon ka lalago. No? Yung kumbaga, time na ng exam mo, time na ng yung mga quiz, yung mga, sabi nga natin yung mga pagsubok sa buhay, no, saan nakalagay sa Bible ito? Alam niyo, meron pong isang tao na nagpadala sa akin ng isang post, na isang verse, dito po sa James chapter 1, no, verse 3, at gusto ko pong basahin sa inyo. Ito sabi niya, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya pagkatapos ninyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Dahilan sa
mga challenges, dahilan sa mga trials and testings, dahilan sa mga pagsubok, lalago ka. Hindi yung 7 lang na yan, no? Kasama yan. Pero dahilan sa mga pagsubok na dumarating, no? Na andun dapat yung may ginagawa ka. Nandun yung pagtatry mo na magbago naman, na sundin ang kalooban ng Diyos, isama ang Diyos sa pangarap mo, no? Kahit na mayroong hahadlang at hahadlang sa'yo, ipupush mo pa rin, ipapatupad mo pa rin ang kalooban ng Diyos. At ayun nga, pag-aaralan mo na magtagumpay sa prayer, sa pananampalataya, at magtagumpay sa ministry. At pagkaraan po ng ilang taon, pagkaraan ng ilang panahon, na nandiyan ka pa rin, no, nakikiselebrate ka ng 36th anniversary ng Rema Philippines, at dumaan pa, sabihin natin, ng ilang taon at nandiyan ka pa rin, masasabi kong malago ka na. No, dahilan dito sa mga bagay na pinag-aralan natin ngayong araw na to. Kaya God bless you po. Binabalik ko po sa mga pastor para sila po ang magbibigay ng altar calling sa ating ngayong umaga. God bless. Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo, makamit ko man pangarap at mithin ang puso ko. Kung ako'y malalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ay bigo pa rin, may hungkag pa rin ang puso ko. Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo, makamit ko man pangarap at mithin ang puso ko. Kung ako'y malalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ay bigo pa rin, may hungkag pa rin ang puso ko. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoong Jesus. Higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at kinang nito, ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko. Ikaw ang yaman ko, Panginoon. Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo, makamit ko man pangarap at mithin ang puso ko. Kung ako'y malalamig sa'yo at malalayo ng gusto, ay bigo pa rin, may hungkag pa rin ang puso ko. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoong Jesus. Higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at kinang nito, ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko. Ikaw ang yaman ko,
ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at kinang ito, Ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko. Ikaw ang yaman ko, Panginoon. Ang tanging nais ko, Ikaw ang yaman ko. Ang tanging nais ko, Ikaw ang yaman ko. Panginoon, pangarap at mithin ang puso ko. Kung ako'y malalamig sa'yo at malalayo ng husto, ay bigo pa rin, may hangkag pa rin ang puso ko. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at kinang ito, Ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko. Ikaw ang yaman ko, Panginoon. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at kinang ito, Ikaw ang